scammer. Dorobo. Walang kawala. Hulog sa bitag. Kapag ka ikaw, gumagawa ka ng peking resibo sa serbisyo nila, peki ka. Ituro nyo kung sino mga bastos at mga nagbabanta ng gigipit na mga online lending app collectors. Dapat masampulan at mahulog sa bitag ang mga abusadong yan. Respetuhin mo siya, amo mo siya eh. Oy, dito mo bilangin sa harapan ng abogado. Ang kakapal na mukha nyo, ang amo ninyo, binabayaran yung 5,000? Hindi kami nakukuha sa drama. Hindi na po pwede yung bolahan, hindi na po pwede yung pangako-pangako. Tapatin mo na lang, huwag mo nang paasahin, huwag mo lokohin. Bitag Tulfo. Ben Bitag Tulfo. Karamihan gusto namin makita yung pang-aabuso. Na pag may nangyaring masama daw kay JR, ako daw po mananagot. Inabos niya yung pera namin, sir. Magkano nawala? Nawala. Alright, good. I want a picture of this guy. Thank you, sir. Masaya na ka. Ikaw lang yung last talaga taong alam kong makatulong. Kung niloko ka, Respetuhin mo siya, amo mo siya eh. pinabayaan ka, inabuso ka, Sa iyo mo. Opo, sir. pinagsamantalahan, Huwag mo nang paasahin, huwag mo lokohin. ipabitag mo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Siya'y matapang, maawain, matulungin, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Alam mo nang di tayo iiwan, siya'y nandyan hanggang makinig sa atin. Ako sa kanyang salamin. Nanatiling media, laging nakasalamin. Hindi naman ako dulit. Bibitagin ang mapanlamang Ben Bitag Tulfo. Kasama natin. Ilalaban ka hanggang dulo. Maawain, matulungin. Pauwiin mo o hindi? Pauuwiin siya. Good. Kasi habang nalalagay sa alanganin, hindi mo papauwi ito. Pag amo sa bato, bibitagin ka namin. Madaling lapitan at takbuhan, hindi ka iiwanan. Magmamamba. Ben Bitag Tulfo, tagapagtanggol na Ben Bitag Tulfo. ilalaban ka, di ka Ben iiwan. Bitag Tulfo. This is the root of the problem. Hindi kami harassment dito. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Dala mo ay liwanag sa daan ng Bitag Tulfo. Puntahan natin itong putok sa buho na travel agency na to. Tinitingnan natin, mukhang may lusutan dito. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Gwen, wag mo abusuhin itong mga malilit na tao. Tatayo ako rito sa mga tao na to. Ayaw na ayaw ko. May naaapi. Tututukan, maling sistema, bibitagin ang ugat ng problema. Mataas ka presyo ng pagkain, aalamin at bibitagin. Pantay na serbisyo sa kalusugan, mahirap man di pababayaan. Ang paggaling ng may sakit, di hihinto hanggang makamit. Mga minamaltrato sa trabaho, tutulungan niya kayo. Tutugisin ang mapang-apuso, malapit man o malayo. Mga durobon, putok sa bulo, dudurugin niya kayo. Kriminalidad na siyang perwisyo, sisikapin na masugpo. Pabayat sakin sa gobyerno, ilalantad katiwalian nyo. Titiyakin, hulog kayo kay Ben Bitag Tulfo. Ben Bitag Tulfo.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa mga gusto ho magreklamo at sumbong, andyan po bukas ang aming Action Center mula alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon lang po tayo mga bossing. Kami po ay matatagpuan sa 102 Timog Avenue and po yung building is Ritual Center. Lahat po ng mga reklamo at sumbong inimbestigahan po namin at agarang pinakikinggan po namin at binibigyan po namin ng halaga pero nag-iimbestiga po kami. At agarang aksyon at solusyon. Ang nag-iisang pambansang sumbungan may tatak, bitag. Ipaglalaban ka, di ka iiwan. Ako si Ben Tulfo. Eto na po. Umpisa na. Hashtag ipabitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Pulis na bumaril sa tricycle driver, pinagkahanap pero litrato na nagtatagong sospek hindi mahagilap. Pamilya natatakot mabagsakan ng puno ng Nara. Munisipyo, hintayin daw muna na may maperwisyo bago umaksyon. Bus driver, hindi makapag-renew ng lisensya. Mga violation noong nakaraang dekada, ngayon lang daw nakita. Senior na staff ng kantin, sinampal ng amo. Ayaw kasi siyang pag-day off-in sa trabaho. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Pinalabas po. Ito ho namin ang reklamo ho ng isang ginang, si Lourdes Acebes. Hinggil po ito sa pagpatay ng isang pulis sa kanyang anak na isang tricycle driver. At yung anak, hinabol daw ng pulis at binaril dahil lamang hindi ito huminto sa checkpoint. At yung driver nagtamo ng bala sa likuran. Agad itong kinamatay. Dahil dito, nasampa ng kasong murder ang suspect na nakilalang bilang Police Corporal Mark Joel Agustin ng Loloma Police Station. Tandaan, La Loma, kung saan nandun yung mga lechon. Famous po sila dyan. Kaya lilitsunin namin kayo ngayon. Subalit, na-issuehan naman ng warrant of arrest yung suspect at wanted na ho ngayon. Hindi na daw ito mahagilap dahil itong kanya mga kabaro sa estasyon. Alam niyo ho ba? Tumangging magbigay ng litrato ng suspect, ng biktima. Kesyo, Data Privacy Act daw. Ang kinakailangan ng clearance mula sa itaas. Mga boss, uminit po yung ulo natin dahil alam niyo, pag Data Privacy Act, hindi po yan applicable sa mga taong gobyerno na naninilbihan ho. Sa kanilang tanggapan, public office is public trust and you are public servant. So therefore, lalo-lalo na pag gumawa kayo ng hindi tama, hindi po pwedeng may privacy kayo. Hindi po pwede. Kaya dito po, umilit po yung ulo natin. Saan ka nakikita na wanted na etong pulis na to? Bawal pa raw ibigay ang litrato. Sabi po ng mga kasamahan niya sa estasyon. Okay, balikan po natin ang detalye ng sumbong. Panoorin. Ang anak niya po ay na-checkpoint, basta't na lang, hindi huminto sa checkpoint. Hinabol itong pulis na nakabaril na si Corporal Joel Agustin. Binangga niya yung tricycle tapos ang ginawa niya, binaril niya. Tagad nito'y ikinamatay. Ang pagkabaril sa likod tinamaan. Ibig sabihin, hindi na po justified. Nagsampa ng kasong murder, nabigyan siya ng warrant na ngayon. Wanted na siya. Ang pagkaalam ko ay gusto mo lamang makita, makuha ang itsura ng pulis ng posibleng wala silang litrato, karapatan mong hingin kung anong itsura ng pulis ba yan, pinagkaitan ka ba ng presinto? Nung hinihingi ko po, hindi po nila ako binigyan. Kasi ang sabi Bakit po daw? nila is privacy daw po ng pulis yun, bawal daw po. Ikaw muna, may warrant ka na. Hindi na private dahil kay public servant. Dahil kay law enforcement, hindi na privacy yun. So ang kanila pong ina-argument ay dahil din umano sa data privacy law, dito po napatunayan ng piskal na tanggap ng hukuman na talagang may pagkakasala ito. Hindi na po data privacy yan, kundi tungkulin na po nila na maitampok ang katarungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng litrato o ng iba pang kaukulang impormasyon kung saan makikita ang pulis. Obstruction of justice po kapag tanggi na magbigay ng litrato. Ayan po, malinaw po sinabi ni Attorney Batas Mauricio, ang aming ito ho'y resident lawyer sa Bitag, ano? And obstruction of justice, hindi po pwedeng Privacy Act.
kriminal na po yung tao, wanted na nga po, hindi na po nagpapakita at nagtatago. Hindi ba naman kayo yung mga ewan kung ang inyong mga kokoting nakatuwad? Hindi po pwede yan. Ngayon, makakausap natin uli sa studyong nanay si biktima na si Lourdes Aceves. Magandang umaga ulit sa iyo, Aling Lourdes. Okay. Narinig mo naman siguro kahapon, alam nyo, nagalit ako rito kasi maling-mali. O ngayon, dahil kinulang tayo ng oras, medyo binigyan natin ng pagkakataon para tumino itong mga ito para kumilos. Yung bagong station commander ata ng stasyon ng Laloma Police Station, si Police Lieutenant Colonel Ferdinand Casiano, yan po, ano? Tinatawagan po natin. And may update na po tayo. Ngayon, dito po kasi, kung hindi pa po ginawa po natin na para sabihin sa ere, kaya kung nakikinig po kayo, no? Kayong lahat nasa PNP station, kung saan man kayo, if you're listening, please make sure na naintindihan nyo to dahil hindi po maganda ang dating sa NCRPO Chief. Yung National Capital Regional Police Office, hindi po ganun kadali sa kanya at medyo nabuisit. Alam nyo, linawin lang po natin, ano? Yung picture na madali lang pong kunin. Kasi kung titingnan nyo, may gallery. Ang bawat istasyon ng police, kung talagang i-request mo yan, bubuksan mo lang yan, makikita mo kung sino-sinong naka-assign doon sa sinasabing presinto. Abay, public records po yan para malaman kung sino-sino yung mga kawani or kung sino-sino mga police na nandyan sa presinto na yan, the people rights to know. You know, yung rights ho ang na malaman. Ngayon, alam nyo nangyari, nabuisit ho yung NCRPO chief. At tinatawagan po natin, at gusto ko lang para maintindihan nitong mga nasa presinto, partikular yung sa estasyon ng Laloma Police Station, kung nakikinig man sa atin, lahat kayo dyan, alam ko naman, makakaabot sa inyo. Hindi po pwedeng ganito ang sitwasyon na nakapatay na yung tao at pagkatapos nag-cross na siya ng sinasabing ito naman ay boundary from Quezon City, Laloma, kung titingnan po natin. At the same time, pumunta ka na ng Maynila, doon mo binaril. So anyway, tapos na po yan. Nagsalita na po yung korte. Binigyan na po ng warrant of arrest. Yun ho nangyari, kaya wanted na po yung police na bumaril dito sa nanay ng tricycle driver na yumao. Simple lang pong kahilingan. Ang gusto lang po ay makuha yung picture ng taong yung police na nakabaril. In fairness doon sa mga matitino, hindi po pwedeng, hindi niya malalaman. So, kung yun ay access naman po yun, simple lang po. Kung nire-request, kasi ang korte na mismo, nagsabi, wanted na yan. Hulihin na yan, di na makita. So, ipinabot po namin sa National Capital Regional Police Office na si Police Brigadier General Anthony Aberin. Nakikinig po siya. At hindi po maganda ang dating dahil simple lang naman po, wanted na po yung tao. May warrant of arrest na, nagtatago na. Ang naging problema sa ibaba, nung hinihingi man lang ng nanay ng kanyang yumaong anak, pinagkaitan pa. Dahil rights to privacy. Hindi po pwede yun. Kaya para sa akin, maintindihan to, dapat may gallery tayo ng mga wanted na mga kahit sino, kriminal o nakapatay ka, may korte na, doon mismo sa presinto ilalagay. Ipakita kung sino. Kasi nanggaling siya roon na siya ay wanted na. At hindi lang yan, kung meron tayong mga wanted na may mga patong sa ulo, may mga ganyan, reward. Dahil kriminal sila at nahatulan ng korte, may sinasabing arrest warrant for anybody who can locate, yun pong sinasabi, wanted na po yan. So, dito po, unahin po natin si Police Brigadier General Anthony Aberin. Magandang umaga po sa iyo, Police General Anthony Aberin, sir. Magandang umaga rin po. Okay, sir. Maraming salamat sa pagtanggap po ng tawag ninyo sa amin. Nakalive po tayo sa IBC TV 13, ganun po sa CLTV 36, and sa aming worldwide, ito ho yung aming broadcast sa aming YouTube TV, Bitag Official. Sir, simple lang po ito. Siguro gusto lang po namin makakuha yung protocol
Pag ang isang pulis po nakagawa ng masama, nakapatay, and at the same time humatol na po yung korte na wanted na po for murder, hindi po siya, nagtatago na po siya, yung isang mamamayan at yung kanyang mga yumaong pamilya, ay yung kanyang pamilyang naiwan doon sa sinasabing yumaong biktima na napatay ng pulis. Opo. Ano pong protocol kapag humingi po doon sa presinto lang, sir? Parang gallery, picture lang ng suspect na nakabaril dahil wanted na po siya. Yung ba'y entitled ba sa right to privacy na sinasabi po ng presinto raw doon ang pinupuntahan po ng ina ng biktima? Actually po, pag akong tatanungin nyo, sa personal kong opinion, dahil wanted na po siya at pinaghahanap ng batas, the end of justice ang dapat ma-prioritize natin doon. Yung pagbigay ng picture para ma-serve yung warrant of arrest is pwede nating i-justify po yun. Yes. Kasi paano natin mahuhuli yung isang tao kung nangangapa tayo kung anong itsura niya. Andun yung pangalan pero wala rin, hindi natin kilala. Anyway, sir, I will order the tracking of that police officer po para mahuli po natin kung nagtatago po siya or ayaw pong mag-surrender para matulungan po natin yung mga biktima po niya. Alright. With that, sir, nagsalita na po kayo. Sa akin ho, it's your word is good as gold para sa amin. Nagbigay na po kayo ng statement. Agree po rin ho kami sa inyo. Anybody who's the fugitive or wanted by the law is considered a fugitive, may kinakailangan malaman din ng publiko para makatulong din sa mga alagad ng batas kung paano nakita, kinaroroonan niya. Malaking bagay rin po sa pamamagitan ng mga broadcast po namin. Sir, maraming salamat. Mabuhay po kayo, sir. Sige po. Thank you po. Good morning po. Alright, good morning. Okay, so dito naman po tayo kay Police Lieutenant Colonel Ferdinand Casiano. Colonel Casiano, magandang umaga po sa inyo. Sir, magandang umaga po sa inyo po lahat, sir. Okay. Maraming salamat sa pagtanggap po ng tawag namin, Colonel Casiano, at nakalive po tayo sa IBC TV 13, CLTV 36. Worldwide, netwide, kami po ay napapanood sa YouTube channel ho namin. Ito po yung Bitag Official. Sir, may hinahanap lang po kami at hinihingi lang po namin ang letrado po ng sinasabing isa sa mga kabaro ninyo, pulis nyo dyan sa La Loma na nakapatay. Nagbigay na po ng ito ho'y nagsentensya ang hukuman sa pamamagitan ng warrant of arrest ay siya'y hulihin sa kasong murder. Nahirapan po yung magulang ng namatay na binaril ng pulis ninyo na si Corporal Mark Agustin, Joel Agustin. Sir, ang kausap natin ngayon si Colonel Ferdinand Casiano. Kaya tanggalin natin muna yung picture dyan sa hindi na siya yan. So, bakit po sinasabi po sa amin na ayaw nyo raw po magbigay ng picture sa presinto ninyo dahil the right to privacy? Totoo po ba ito? Yes po, sir. Magandang umaga po sa inyo lahat. Actually po yung nangyari po yung insidente po yan. I think yung nangyari, wala po kasi ako personal knowledge about po sa insidente kasi bago lamang po akong assign dito sa La Loma Police Station. Galing po ako sa ibang istasyon po. Okay. So ngayon po, personal information wala po yung incident na yan. Ngayon lang po rin sa akin nakarating yung informasyon na yan. Ngayon po, sir, ating pong iimbestigahan kung ano po yung insidente na yan po. Ako po, nakikusap po ako sa ating biktima po, sir. Mangyari po sa akin na makipag-usap po para ako na po personally po ang mag-a-attest sa kanyang concert po at ako na rin po ang magbibigay sa kanya ng picture na kanyang nire-request. Kasi po, tama po yung sabi na ating regional director na tungkulin po ng ating kapulisan na hulihin po yung kung sino po yung may ginagawang krimen. Sa amin po dito, sa akin po panunungkulan, hindi po natin tinatolerate po yung mga ganyang bagay po. Maraming salamat din, Colonel Casiano. Ganito ang gagawin namin, Colonel Casiano. Pasasamahan po namin siguro yung ito ho yung nanay. Simple lang pong hiling niya at gusto niya makita daw yung picture man lang. Sa parte kung ano man yung simpleng hiling na po, that's the first step to justice is listening with understanding and ibigay lang po siguro yung kanyang simpleng kahilingan. Total, wanted na po kasi. Di ho ba? Parang... Yes po, sir. Yes po, sir. Kasi po, kahit sino naman po, maski po ako po yung nasa kalagayan ni nanay, ganyan din po ang mararamdaman ko. So bilang station commander po, papuntahin niyo po atin ang complaint dito po, sir. Ako na po mismo po ang haharap po sa kanya para po mababigyan yung kanyang kahilingan at para po matulungan po siyang ma-serve ang justisya sa kanya po. Kasi ngayon ko lamang po nalaman yung information about yan, sir. Well,
O sir, hindi po namin kayo pwedeng sisihin dahil ngayon yung nakaabot lang sa inyo. Siguro mas maganda na rin malaman na po ng lahat ng mga kasamahan ho natin sa estasyon na meron tayong isang patakaran at sumunod sa batas ayon doon sa sinasabing ito naman ay nagsalita na po talagang ito'y husgado pagbigay po ng sinasabing ito'y warrant of arrest kaya hindi mahagilap. Ma'am, kasama po namin ngayon si Ala Lourdes Aceves. Anong gusto mong sabihin kay Colonel Casiano? Tutulungan ka, sasamahan ka namin. Maraming salamat po, Colonel. Kasi 3 times po akong bumalik sa istasyon nyo. Hindi po talaga ako nakakuha ng picture. Marami po ako nilapitan pero wala. Kung di po ako lumapit dito sa hashtag Ipabitag mo, hindi po ako makakahingi ng litrato. Tutulungan na po kayo. Papasalamat po ako sa inyo. Colonel, tulungan na sir, lang natin. Hindi lang po litrato ang may bibigyan natin sa kanya. Mismo po yung tutulungan din po natin na makuha at ma-communicate po natin yung taong ito. Lalo na po may nakarating na po sa akin na nakarating na po yung informasyon na yun po sa akin. Alright. Maraming salamat po. Okay na sa'yo. Maraming salamat po. Sige, wala. Colonel, salamat po, medyo nilinaw nyo na po. Naintindihan ko yung kalagayan ninyo. Kaupo nyo lang dyan, bago pa lang. Hindi nyo kinukonsente yung mga ganong klaseng gawain. Mabuhay po kayo. Looking forward to see you at sasamahan po namin yung complainant, sir. Yes po, sir. Maraming salamat po, sir. Alright, thank you. Ganun na lang gagawin namin, ha? Okay na sa'yo? Maraming salamat po. Relax ka lang, ha? Ka nang umiyak. Total, pasasamahan kita. Okay, pasasamahan ko rito siguro ay isa sa mga staff, okay? Huwag kang mag-alala. Kami na bahala sa'yo. Okay? Sige lang manghiling mo. Ito po nag-iisang pambansang sumbungan. Di po nga nagbibiro. Kung ano yung tama, yun pong dapat. Kung mali, ay mali. Alam po natin yan. At salamat naman tayo, at maraming mga nakakaintinding matitinong mga pulis na ginagawa po ang trabaho, nakikipagtulungan. Kaya, ayun pong gusto natin malaman. Ngayon, para sa kaalaman ng lahat, gusto ko pong i-flash yung picture. Ito na po, Kayo po'y tutulong po sa amin. Ang litrato, lakihan nga natin to. Lakihan natin, okay. Lamang kami po'y gagamitin na po namin ang aming programa dito ho sa sinasabing The Hunt. Pag sinabi mo ang hunt, tinutugis po namin kasama po ang bitag sa sinaman, makikipagtulungan po kayo. Kung alam niyo po ang kinaroroonan nitong Police Corporal Mark Joel Agustin, titigan ng maigi, picturean po sa inyong cellphone, baka ito po si Corporal Mark Agustin, Joel Agustin, ay kalilipat lang po sa inyong probinsya, munisipyo, kung saan man nagtatago ngayon. Pagmasdan ang kanyang gupit. Tingnan po ang estilo ng kanyang titig at kanyang taenga, bibig, at ang kanyang ilong, hugis, tabas ng kanyang mukha. Yung mga kanto na nakikita mo kung paano, dinidescribe na po namin. Huwag niyo pong lapitan to. Kasi pag nilapitan niyo po to, baka kayo masusundan. Kaya i-report po sa akin. Ako, si Bitag. Ayan na po, criminal case number R-ML-23-08717-CR. Walang piyansa. May sabi po nito, RTC Branch 28 Manila. One last time, pagmasdan ng hugis ng kanyang mga mukha, dahil pulis po to, alam niya po kung saan siya magtatago sa mga probinsya. Maaring kalilipat lang po niya doon sa lugar ninyo. Lumalabas lang siya paggabi. Ayaw niya makita sa umaga. Nagtatago, nagpapalamig, hindi lalamig dahil nandito ka na. Kabilang ka na sa mga tinutugis ng bitag sa tulong ng mga mamamayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Tulungan po natin bigyan ng hustisya ang magulang po ng kanyang napatay, binaril patalikod, hinabol mula Laloma hanggang Maynila. Talagang kaya binigyan po siya ng ganyang klaseng aaresto na. Wala pong bail to. Dapat nakakulong po to Dapat nabubulok to sa loob ng kulungan Yan po. Kung may alam po kayo, makipag-ugnayan po sa bitag. At sa pinakamalapit po na presintong gusto ninyo, pero kung maaari, sa bitag. Dito po nag-umpisa, dito po namin tatapusin. Mike! Bilang ng araw mo. Okay, pakita uli natin. Nabibilang ng araw mo. Lumutang ka na.
Kasi baka may mangyari pa sa'yo, hindi kami yun, iba ang gagawa sa'yo. Okay? Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyo may tatak. Ibang tatak ng bitag. Si Ben Bitag Tulfo, ilalabang ka, di ka iiwan. Ito po, ang hashtag, ipabitag mo. Susunod. Pamilya, natatakot mabagsakan ng puno ng Nara. Munisipyo, hintayin daw muna na may maperwisyo bago umaksyon. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitag mo Community Service Partners. Hotel Sogo, so clean, so good. Orange International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. PAGCOR, Advocates for Responsible Gaming. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. CLTV 36. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Sa ibang mga barangay sa aking paglilibot, Marawi, Cagayan de Oro City, Pagadian, Dipolog, Cebu, Batangas, today, inaabot kong kamay ko to listen kung ano yung mga hamon. Pwede ka namang makapatawag ng kababaihan, pwede ka namang patawag ng ibang sektor, pero ang una mong pinatawag at makadaupang palad ay ang mga barangay officials at employee upang maiabot mo yung kamay at makakatulong ka sa mga darating na panahon sa kanila. Simbolo to na nakikita ko yung sistemang mahina, batas na kinakailangang balangkasin, repasuhin. Sino yung mga solo parent natin? Sino sa inyo ang may mga anak na may special needs? Therapies din yung mga assessment po, yung mga maintenance po nila. Yung po yung napakahirap sa amin. Naintindihan ko yung sinasabi mo dahil may special kids ako eh. Kung sakaling hindi anak ni Ben Tulfo yan, saan pupunta yun? Gagawin ko yung gusto mo, pero by myself, I cannot do it. I could see a beacon of light at the end of this long journey. Ngayon, meron na tayong isang bitag. Tingnan natin yung totoong mundong ginagalawan. Pero pag nandun ako, tagaan sa bato, marami akong mabibitag. Bibitagin ko sila sa paraan ako pangungumbinsin na mabibitag sila sa pamamagitan ng aking negosasyon. Ako naniniwala ko, charity begins at home. Yung mga nagsiservisyo, unahin mo ng gobyerno. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar, kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinaing. Hotel Sogo, so clean, so good. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit
www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Sa paglalakbay ng hashtag ipabitag mo sa aming mga community service caravans sa buong Pilipinas, katuwang ng bitag ang Cebu Pacific Philippines. Mura at ligtas na paglalakbay sa loob at labas ng bansa ang hatid ng Cebu Pacific sa ating mga kababayan. Cebu Pacific, let's fly everyone! Naniniwala ang PCSO na nasa ating mga kamay ang pag-asang umasenso, nasa kamay ang pagbibigay ng malasakit, nasa kamay ang pagbibigay ng ginhawa. Kaya ang mga kamay ng PCSO tuloy-tuloy na tumutulong sa oras man ng kalamidad o pangangailangan. Yan ang panata sa bayan. Ligaya sa mamamayan. Dahil ang PCSO di umuurong sa pagtulong. Mula noon hanggang ngayon, nananatiling katuwang ng bitag si Mr. Chito Chavez ng Tinapayan Festival sa pagtulong sa ating mga kababayan. Nagpapasalamat ang hashtag ipabitag mo sa kanilang mga libreng special breads na ipinamamahagi sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Salamat sa Rio Wonders Travel and Tours sa suporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo, sa pamamagitan ng pagbibigay ng libreng transportasyon pauwi ng probinsya ng mga biktima ng pang-aabuso. Rio Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travel. Inihahatid ng Max Mango Food and Refreshment Corporation ang Max Cafe. Libre mga fruit-flavored refreshments para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center. Salamat kay Ms. Giselle Quiñones sa tiwala at pagsuporta sa advokasya ng hashtag ipabitag mo. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Rain or shine, be active, stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Nagbabalik po ang isang pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo. Well, ito pong isang sumbong linapit po sa amin, bus driver. Hindi siya makapag-renew ng kanyang lisensya. Ang dahilan, marami raw siyang violation nakaraang dekada. Ngayon lang nakita. Medyo nakakatawa to, ano? Well, ito po, ano? Hindi makapaghanap buhay itong si bus driver Joel De Los Santos dahil, well, kinakailangan niya raw para ma-renew ang kanyang driver license, bayaran yung mga kanyang mga mga multa. Laking gulat nitong si Joel, itong Hulyo, nang lumutang bigla sa LTO ang kanyang mga violation. Higit isang dekada na raw nakaraan. Base sa records ng LTO, meron daw siyang mga violations noong taong 2008, 2016, 2019, na kailangan niyang mabayaran ng multa. Subalit, ang halaga ng multa ay hindi pangkaraniwan to. Umabot daw na mahigit 100,000 piso. Ang laking gulat ni Joel, kung totoo man daw meron siyang mga violation, bakit nakapag-renew siya noong lisensya niya ng 2019? Kaya, imbestigahan po natin detalye ng kanyang sumbong. Panoorin.
Ako po ay lumapit sa hashtag ipabitag mo para maayos yung problema ng aking lisensya na halos umabot ng 7 buwan na nakatenga sa Dipos, Quezon City. Para maayos, pinagbalik-balik. Nung magre-renew ako, nalaman ko meron ako nakapending na huli na 3 tickets sa Quezon City Hall. 2008 yung unang-una, 2016, and then 2019. Laking gulat ko, ang laki nung minulta nung mga violation ko na hindi ko naman, unang-una, hindi ko naman huli. Kung huli ko man yun, siguro ilang beses na ako nakapag-renew, dapat noon pa lang nakita na kagad nila. Nung pagpunta ko nung Dipos na gano'n na ang kalaki yung multa nung lisensya ko, almost 150,000, saan ko namang kukunin na kamay na ano yun? Yun lang naman ang ipinangbubuhay ko sa pamilya ko. Willing naman po akong bayaran yung violation ng aking lisensya. Pero yung penalty na napakalaki, doon po ako humihingi ng tulong. Baka matulungan niyo po ako sa ganung bagay para ako ay makapaghanap buhay na. I want you to take care of this, investigate. Kung siya nakakapag-renew at dahil binabalik ka siya 8, 9, 10. Kapag hindi, mumurahin din. Okay? Sige. Approve. You got it? Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Okay, makakasama natin ngayon live dito sa studio si Joel De Los Santos. Magandang umaga sa iyo, Magandang umaga rin po. Okay, Joel, ako'y nagtataka doon sa reklamo mo na parang ngayon lang nila nakita ng 2024, may mga violations ka 2008, 2016, 2018, pero nakakuha ka ng mga lisensya mo. Ilang beses ka na nag-renew ng lisensya mo? Bali, nakapag-renew po ako ng 2011, Okay. 2014, Okay. 2019, tapos yung latest po na ngayon, 2019. So, hindi ba nakita ng LTO to na marami kang violations pero dapat nag-pop up na sa record yun? Yun nga po ang pinagtataka ko rin sir. Okay, pero tatanungin kita, ikaw ba'y nakapag-violate? Baka naman may mga violations ka, nakakalimutan mo lang or nahuli ka, pero akala mo ganun lang, hindi nga maaring binigyan ka lang ng ticket, hindi mo napermahan, pero pinorward nila sa sinasabing kung saan ka man nahuli. Maaring nahuli ka sa mga probinsya, maaring nahuli ka doon sa ibang lugar na mga traffic enforcer, pero i-forward naman sa LTO, posible yun. Tapos medyo tumagal ang panahon, tsaka palang pumasok sa LTO, pero nanatili doon sa mga, kung ano man yung probinsya, ano man yung syudad na yung doon ka nahuli. May mga ganong klaseng sitwasyon. Well, ito raw yung record na pina-check namin, ano? Base sa records ng LTO, 2008, lumalabas ang ito, disregarding traffic sign signal at wala ka daw driver's license noon. Ito yung pinakikita ngayon. Ngayon, sa anumang kadahilanan, dito, by 1,899 days at 99,000 pesos. Laki, nakalagay. And then 2016, no loading and unloading. Ito naman ay sinasabi nila, ito record nila, order payment de Los Santos, Isabela. Ano ba tong lugar? Anyway, tinitingnan ko lang. Ang penalty mo, umabot na ng 665 days at 17,400. Yun. And then yung 2019, ito naman, no loading and unloading, ganun din. Parang 14,800. Kaya ang total, 140,533 pesos and 75 centavos. Ang laki ah. Okay, kaya kita tinatanong, posible kasi baka nangyari. Hindi mo na naisip, kasi kami nung araw sa T3, ano? Kami nasa kabilang stasyon pa, magkakasama kami ng magkakapatid. Hindi lang nalalaman na nahuli na sila, kaya kung minsan, yung mga kanilang violations, akala nila, maaring hindi, pero naplakahan. Ano mang kadahilanan, nagtataka rin sila. Ang sa akin lang, gusto kong maintindihan, kung nakapag-renew ka ng 2011, 2014, 2019, and ngayong 2024, kailan ka ba nag-apply? Bali, July po. July. So, ngayon pa lang lumabas ito mga records mo. Pero, uulitin ko,
tatandaan mo na posible ka, baka na flag down ka, nahuli ka, nabigyan ka ng ticket, pero nanatili yung ticket sa mga doon sa sinasabing local LTO nila or hindi talaga na forward sa central. Kaya, sana makadahilanan, baka nag-computerize na sila. So, digitization na tayo ngayon. So, naglalabasan yan. Di kaya? Sir, ang pinagtataka ko lang po. Hindi. Ang tanong ko, hindi kaya na nahuli ka na noon, hindi mo lang matandaan, na pabayaan mo. So, ganun nangyari. Pero, ang tanong, ba't ka nakapag-renew 2011, 14, and 19? Pero ikaw lang nakakaalam yan kung nahuli ka nga ba or nag-violate ka kung kaya't nanatili yan. Kaya kita tinatanong, just in case, baka nakalimutan mo or maaring di mo na matandaan, pero talagang nahuli ka, napabayaan mo. Di kaya? Hindi naman po, sir. Di kaya? Kasi maalala ko po kung anong taon ako nahuli. Maalala ko po eh. Wala ka bang huli or nung araw, simula, kasi kung bus driver ka, alam mo kung minsan, nahuhuli talaga at nahuhuli. Walang bus driver na walang clean records, di ba? Kasi everyday, or kahit na paano, madalas ka sa lansangan, mga simple violation, unloading, or disregarding, o ano man yung mga bagay na yan. Kaya kung minsan, kung clean record ka, well, kaya sabi mo, wala kang naalala. So, malinis ang record mo. Ni isang record, wala kang huli. Meron po, sir. Meron po akong huli. Saan ka nahuli? Naalala ko po kapag mayroon ako mga violation ng mga ganyan. Mga ilang beses ka na kaya nahuli? Dito po sa Quezon City. O labas ng Quezon City. Huwag lang sa Quezon City kasi baka huli mo. Marami na rin po. Sa LTO siguro mga 6. 6. Saan kaya yung mga huli mo na yun? Sa anong syudad? Laguna, dito sa Q-Mart. Quezon City yan? Quezon City, tapos dito sa... Wala ka ba sa Laguna or Cavite or Batangas or dito sa... Wala po. Balintawa? So, sabi mo, marami-rami na rin, mga 6. Naayos mo ba lahat yung mga violations na yan? Opo, sa LTO po, lahat po naayos ko po. Naayos mo. Ito, bakit ito parang nagka-corrupt up? Dapat nakita to. Hindi ko po alam eh. Hindi mo alam. Sige. Kakausapin natin ngayon si Dexter Cardenas. Magandang umaga sa iyo, Dexter. Sir. Yeah, good morning din po, sir. Sa inyo po lahat. Alright. Dexter, maraming salamat. Pagtanggap niyo ng aming tawag. Nakalive po tayo sa IBC TV 13. Ganoon din po sa CLTV 36 and sabay po yan sa aming worldwide broadcast po sa aming YouTube TV Bitag Official. Bilang head po ng Traffic and Transport Management Department ng ito hoy, sabihin na po natin, Department of Public Order and Safety, Quezon City. Kami po ay magtatanong po sa inyo. Sinasabi po nitong yung aming si Joel De Los Santos, na hindi siya makapaniwala, sir, na ngayon lang na itong violation, nakapag-renew na ba siya ng 2011, 2014, 2019, pero naglalabasan ngayon ang mga kanyang mga traffic violations. And umabot na po ng mahigit 140,000 pesos sa tagal ng panahon. As early as 2008 at 2019, may mga dates po na kami nakikita, computerized. Anong tingin niyo rito, sir, na parang nakapag-renew naman daw siya, ngayon lang daw lumabas to? Tingin niyo, sir? Thank you po. At para mapaliwanagan po, yung nahuli po siya dito sa Quezon City, yung 3 ticket na po yan. Noon po kasi, hindi ho tayo interconnected with LTO. Yung database po natin, okay. Ay hindi po na ng LTO yan. Kaya nakapag-renew ang ating mga drivers na nag-violate. Kaya hindi nalalaman ng LTO na meron silang na-commit na violation sa any local government unit. So, but with the advent of namagin naman yan, digitalization na tayo, nag-interconnectivity tayo, meron tayo single ticketing system with LTO and other LGUs in Metro Manila, naglilitawan na po ngayon yung mga record na yan. So, pag nagre-renew siya sa LTO, nag-appear na po yan yung mga previous violations po niya. And yung sa pinakahuling-huli po niya dyan sa record po natin, 2019, nagpa-duplicate siya, nagpa-lose license siya sa LTO ng July 29. So it appears na
alam niya yan na bakit siya nagpa-duplicate. Kasi meron siyang previous huli na nakumpiska yung license niya. So, yun yung naglatawan na ngayon. But with the penalties po kasi ngayon yan, kaya nag-accumulate po yan. Pero pwede ho natin siyang tulungan na mabayaran po niya yung other, niya. At meron naman tayong pamamaraan dito sa Quezon City Government na matulungan natin mga driver to settle their mga violations. So, pwede ho natin siyang tulungan na to ma-reduce yung penalties po niya to some extent na talagang kakayanin po niya mabayaran. Mr. Dexter Cardenas, kami nagpapasalamat sa yung paliwanag po ninyo. Sinlinaw po ng sikat ng araw yung paliwanag po ninyo because of, sa sinasabi nyo, lately lang, alam mo na, digitized na tayo ngayon, no? Living in a digital society, digital economy, digital, alam mo, pati yung mga kapareho nito, pati na rin digital taxation na rin. So, maraming magugulat niyan. Naintindihan ko yung situation sa sinasabi ninyo, no? Pero ang nagustuhan ko lang sinabi nyo, medyo siguro sa pamumuno po ng inyong butihing mayor, dyan sa Quezon City, na parang you seem to be understanding na binibigyan nyo ng konsiderasyon dahil hindi raw siya makapaghanap buhay, gawa nga na hindi niya marin yung driver license niya. Sige, ganito po. Tutulungan po natin siya. Sige po. Lalapit na lang po na out of humanitarian consideration. Alam niyo naman po siguro na nagkakamali. Basta wag mo nang uulitin to, ha? Okay? Mangangako siya na although umami naman siya, may mga violations sa LTO, pero na-settle niya. Pero dito po kasi sinasabi nyo, hindi interconnected sa LTO noon and lately lang nag-digitization. Kaya pumapasok na, nakukuha na ng LTO yung mga records of violations from the other cities. Sige sir, anong gusto mo sabihin kay sige, ito si Dexter, kausapin. Maraming salamat po kung tutulungan niya po ako sa pag-ano ko ng... Sige. Ganito na lang, Sir Dexter, papupuntahin namin sa inyo. Siguro naman, makita ko yung consideration na binibigay po ninyo na para makabalik siya makapagtrabaho out of humanitarian consideration. Sige sir, papupuntahin ko sa inyong tanggapan sir, ha? Definitely sir, tutulungan po natin yan. Alright, okay. Tadaan na, okay na ba sa'yo? Apo. Huwag mo nang uulitin. Sige. Sir, Dexter, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Okay, maraming salamat din po sa inyo lahat. Alright, okay. Ganito na lang. Sige, punta ka na lang. Kaya mo na yan. Paliwanag ka lang, sabihin mo, galing ka dito sa ipabitag mo kay Ben Tulfo at hingi ka na ng konsiderasyon. Masakit din yung hindi ka makapagbiyahe, maghahanap buhay dahil di mo naman kakayanin yung penalties. Tagal ng panahon. Baka i-waive nila yun, yung mga penalty. At gagawin na lang nila dahil meron din namang pagkukulang dahil hindi naman nila na-connect sa LTO, iba yung records nila. So siguro magmi-meet halfway kayo na medyo magiging masaya ka rin, tutulungan ka rin nila. Okay? Okay na sa'yo? Maraming salamat po. Ayun, okay. Alas palagay mo, Bibo? Okay na rin. Okay. Si Bibo nga pala ay yung aking kausap dito na phantom staff na hinedlock ko sa sobrang tuwa. At siya ay isang JO doon kay Carl, pero organic dito sa Bitag. Okay. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong at serbisyo, may tatak, bitag. Ilalabang ka, di ka iiwan. Ito po yung hashtag ipabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitag mo Community Service Partners. Hotel Sogo, so clean, so good. Orange International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. PAGCOR, advocates for responsible gaming. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. CLTV 36. Ben Bitag Tulfo. Ben Bitag Tulfo. Karamihan gusto namin makita yung pang-aabuso. Na pag may nangyaring masama daw kay JR, ako daw po mananagot. Inabuso yung pera namin sa
Magkano nawala? Nawala. Alright, good. I want a picture of this guy. Thank you, sir. Masaya na ka. Ikaw lang yung last talagang taong alam kong makakatulong. Kung niloko ka, Respetuhin mo siya. Amo mo siya eh. pinabayaan ka, inabuso ka, Opo, sir. pinagsamantalahan, Mo nang paasahin, magmulukohin. ipabitag mo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Siya'y matapang, maawain, matulungin, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Alam mo nang di tayo iiwan, siya'y nandyan hanggang makinig sa atin. Ako sa kanyang salamin. Nananatiling media, laging nakasalamin. Hindi naman ako dulig. Bibitagin ang mapanlamang Benditag Tulfo kasama natin. Ilalaban ka hanggang dulo, maawain, matulungin. Pauwiin mo o hindi? Pauuwiin siya. Good. Kasi habang nalalagay sa alanganin, di mo papauwi to, pag-amo sa bato, bibitagin ka namin. Daling lapitan at takbuhan, hindi ka iiwanan. Magmangamba. Benditag Tulfo, tagapagtanggol ng Benditag Tulfo. ilalaban ka, di ka iiwan. Benditag Tulfo. This is the root of the problem. Hindi kami harassment dito. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Dala mo ay liwanag sa daan ng Benditag Tulfo. Puntahan natin itong putok sa buho na travel agency na to. Tinitingnan natin, mukhang may lusutan dito. Benditag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Benditag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Gwen, wag mo abusuhin itong mga malilit na tao. Tatayo ako rito sa mga tao na to. Ayaw na ayaw ko. May naaapi. Tututukan, maling sistema, bibitagin ng ugat ng problema. Mataas na presyo ng pagkain, aalamin at bibitagin. Pantay na serbisyo sa kalusugan, mahirap man di pababayaan. Ang paggaling ng may sakit, di hihinto hanggang makamit. Mga minamaltrato sa trabaho, tutulungan niya kayo. Tutugisin ang mapang-abuso, malapit man o malayo. Mga durobon, putok sa bulo, dudurugin niya kayo. Kriminalidad na siyang perwisyo, sisikapin na masugpo. Kabayat sakin sa gobyerno, ilalantad katiwalian nyo. Titiyakin, hulog kayo kay Benditag Tulfo. Benditag Tulfo. Ilalaban ka, di ka iiwan. Benditag Tulfo. Matapang harapin ang anumang hadlang. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Dala mo ay liwanag sa daan ng Benditag Tulfo. Ilalaban ka, di ka iiwan. Tulfo. Matapang harapin ang anumang hadlang. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Dala mo ay liwanag sa daan ng Benditag Tulfo. Ben Tulfo. Ben Tulfo. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Benditag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Benditag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Do you have a gambling problem?
Do you always feel the urge to bet and constantly return to win back what you lost? Do you spend more time and more money for gambling than intended? Do you often borrow money or even sell personal property to finance or pay gambling debts? Do you feel guilty when you gamble and want to stop but can't? Do you hide gambling chips, gambling money, and gambling paraphernalia from your loved ones? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Katuwang ang Hotel Sogo sa serbisyong publiko, hatid ng #ipabitag mo para sa ating mga kababayan. Libre, malinis at ligtas na accommodation ang hatid ng Hotel Sogo para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center na hindi agarang makauwi sa kanilang mga probinsya. Maraming salamat, Hotel Sogo. So clean, so good. Do you have a gambling problem? To know more about PAGCOR's responsible gaming program, including its player exclusion program, visit www.pagcor.ph/regulatory/responsible.ph. A message of concern from the Philippine Amusement and Gaming Corporation. Pingping's Lechon, freshly roasted native lechon every day. Handang pingping yan. For orders, visit Pingping's Lechon Facebook page or call 0915-532-4382. Pingping's Lechon. Sa paglalakbay ng #ipabitag mo sa aming mga community service caravans sa buong Pilipinas, katuwang ng bitag ang Cebu Pacific Philippines. Mura at ligtas na paglalakbay sa loob at labas ng bansa ang hatid ng Cebu Pacific sa ating mga kababayan. Cebu Pacific, let's fly everyone! Rain or shine, be active, stay hydrated with Blue Hydra, a refreshing powder drink mix made with malunggay and calamansi extract, fortified with vitamins A, C, and zinc. This is your active lifestyle power drink, Blue Hydra. Available at selected SM supermarkets, hypermarket, and Save More nationwide. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Nagbabalik po ang nag-iisang pambansang sumbungan, #ipabitag mo. Sa lahat po na gustong magsumbong, ano? Simple lang ho, bukas ang aming tanggapan, alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Lahat po ng mga sumbong, masusi po namin pinakikinggan, nakikinig po kami. Tinitingnan po namin kung paano po yung atake at solusyon. Pero isang bagay lang ho, ano? Inuunawa namin. Minsan, may mga kukulit. Kuminsan may mga hyper, tulad nitong dalawang staff ko, tulad si Bibo at si Casey. Kuminsan may mga usyosero, tulad nitong papapasok lang. Okay. So, ganun ho, lahat ng taong nakikita namin, nasisiyahan din po kami dahil nakikita po namin lahat. Okay? So, isa po sa mga sumbong na ating titingnan natin ngayon, no? Puno ng Nara. Abay, natatakot mabagsakan daw ng puno ng Nara. Ang munisipyo, hintayin daw muna ang maperwisyo. Parang ang dating, wala po silang magawa. Ito po, ano, istorya. Isang puno ng Nara sa San Jose del Monte, Bulacan ang nagdudulot ngayon ng pangamba sa pamilya ng 63 years old na si Rudy. Dahil itong puno na to, Nara, ng kanilang kapitbahay, halos matumba na raw sa kanilang bahay. Paano ba naman? Kasi, mga boss, etong kapitbahay paulit-ulit daw na binabalatan at hinuhukay ang ugat nitong puno ng Nara. Ayon kay Rudy,
matigas daw ang ulo ng kanyang kapitbahay. Hindi raw mapagsabihan. Kaya naman itong si Rudy lumapit na sa sendro upang idulog ang kanyang reklamo. Pero pati ang sendro hindi raw ina-actionan ang kanyang reklamo. Kesyo, wala naman daw nangyayari sa trahedya. Abay, nag-aantay pa siguro itong mga kolokoy, no? Dahil nakatayo pa naman daw yung puno. Ay gusto siguro matumba at may mangyaring disgrasya. Oh, ito, detalye ng sumbong. Panoorin. Ako po'y lumapit sa hashtag ipabitag mo upang ireklamo po ang aming kapitbahay na si ex-Celso Kapitan Batalyer. Tungkol po sa puno ng Nara na dinalatan niya po ang katawan, pinukay ang puno at pinagpuputol po ang ugat. Inumpisahan niya po ito nung buwan ng August po hanggang sa mga lumipas ang ilang linggo. Yun na naman po, ugat at yung hunukay yung puno ng Nara. Babahala po kami kasi sa ngayon po papatay na po yung Nara. At kung mga ilang linggo lang o ilang araw, baka bumagsak na po yung Nara sa bahay namin po. At kaya nangangamba po ako sa kaligtasan ng pamilya ko. Una po, lumapit po ako sa sendro noong October 14. Ngayon po, ang sabi sa amin sa sendro, pumunta muna kami sa barangay. Ngayon po, barangay kami, nag-sitting yung barangay nang maghaharap kami October 16. Hindi po siya humarap. Ngayon po, nag-sitting uli yung barangay October 23. Humarap po siya. Ngayon po, nagkasundo po kami sa barangay na puputulin niya yung mga sanga kahit hindi mo na ipuno. Ngayon po, hindi niya po sinunod. Kami naman po, wala naman sanang pong problema. Ang sa amin lang, ang concern lang po namin, baka bumagsak bigla sa bahay namin. Ay, paano naman pamilya ko? At sana, sundin naman ni ex-Kapitan Batalyer. Yung pangako niya na noong October, bago magkatapos na October, papuputol niya yung mga sanga. Ako po humihingi ng tulong kay Servant Tulfo at Carl Tulfo na sana po makausap po ninyo si ex-Kapitan Batalyer. Nakuha mo po siya ng permit sa DNR at sana may paputol niya na po ito sa madaling panahon po. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Sa studio, live po natin makakasama ngayon ng nagrereklamo, no? Si Rudy. Rudy, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, sir. Okay, Rudy. Itong kapitan ba na kapitbahay mo, nag-uusap ba kayo or magagalit kayo? Dati po, nung lagi ko pong kinakausap dati po, tungkol nga dyan po sa Nara na. Okay, so sana po, putol man lang po yung mga sanga. Mm-hmm. Ang sagot sa akin po, yung asawa niya saka siya, maghahanap pa daw po siya na magpuputol. Okay. Hanggang sa pinabayaan ko lang kasi, siyempre, maghahanap siya na magpuputol eh. Hanggang nung August 4, kinausap po yung asawa niya po, si Maribel Batalyer po, na kung maaari po, baka pwede naman niyang putulin, kahit man lang sanga po, dahil delikado na nga po sa namin sa bahay namin. Lalo na yung mga sanga, malalaki. Okay. Ngayon po, nung August 10, kinausap din nung asawa ko si Celso Batalyer. Okay, sige, para maiksi na lang, ako nag-imbestiga na kami. Saan gusto mong mangyari, putulin ng mga sanga? Opo, yun man lang po sana, kahit hindi mo na yung puno. Kasi patay na po yung puno, sir, sa totoo lang po. Yung mga sanga, yung mga ugat, ay yung mga lang sanga, nag-aanuhan na, nagbibiakan na po. Wala na pong dahon tuyo na po. So patay na? Opo, patay na po. Kaya anuman oras po, babagsak po sa namin, sa bahay. Okay. Asan ba yung bahay mo dyan? Gusto makita? Ito po, yung bahay ko po yan. Na ngayon naka-hollow blocks? Opo, yan po yan. Asan yung puno? Ayan po yung Nara, yung mga puno ng ayan po yung mga sanga lalaki po. Opo, yan po. Ayan ba yung puno? Opo, saging ang nakikita ko Hindi, ito pong ito asan po yung puno? Okay. Okay. Yan po ang bahay namin. Sa amin po talaga ang bagsak, sir. Teka muna. Pero malayo naman ang bahay mo sa puno. Tsaka yung puno na yan, parang puno ng goibano. Mahaba po yan, sir. Malaki po yan, sir. Malaki. Okay. So, okay. Lumalabas nga, patay na nga, So, ang gusto mong sabihin wala namang, bakit mo pinapuputol ang sanga? Wala nang sanga, wala namang mga puno, wala mga dahon. Tuyo na yun, Tsaka hindi naman siya ganun kalaki. Malaki po yan, sir. Malaki po yan. Malaki? Opo. Yun lang po kasi, sir, ang napagkasundaan po namin sa barangay. Kahit man lang po yung sanga. Nung kaninong lupa yan? Sa kanya, sa'yo? Alin po? Sa yung puno na yan? Sa lupa niya? Sa lupa Sa lupa niya po.
Ako, kwento ko sa'yo na may kapitbahay ako sa buisit nga ako, may mangga eh. Kaminsan gusto kong sa gabi, papadala ako ng mersenaryo, putuli na lang. Kaya lang inisip ko, teka muna. Uno, buhay na buhay eh. Baka mamunga ang bangga, at least makapitas ako. At nais nakakapapano pagdating sa gabi, may mga guerrilla o warfare, pitasin ko. Kasi maganda naman yung puno niya. Kaya lang, so minsan, dito sa parting to, madaling, simple lang to. So buhay naman tong, patay na tong puno na to. Patay na po. Yun ang nakikita kong puno, yung mga maliit na sanga na hindi naman siya kalakihan. Yan ay nara. Opo, nara po. Patay na po yan, sir. May pumunta ba na DNR na para tingnan yan? Ang una pong pumunta po, sir, yung galing Sindro. Okay. Ang sabi sa amin, nakatayo pa naman daw po yung nara at wala pa naman, hindi pa naman po natumba at wala pa naman nangyari sa amin. Yung po ang sabi. Pero ang bahay mo, medyo may kalayuan ng konti doon. Paano ka tatamaan dyan? Hindi, sa amin talaga bagsak po nung ano. Ilang metro ang bahay mo doon sa puno na tuyo na nandoon sa dulo, may mga saging pa? Siguro kung hindi ako nagkakamali, baka mga 4. 4 na metro? Opo. Mga ilang hakbang yun? Hindi ko matanda kung ilang hakbang Siguro mga 20 hakbang. 1, 2, 3, 4, 5. Mga 20 steps. Opo. So, lumapit ka sa barangay? Lumapit po ako. Ano sinabi ng barangay? Kasi una po, sir, galing po ako ng Sindro. Hindi, anong sinabi ng barangay? Wala raw po silang magagawa. Okay. So, ang gusto mong putulin lang yan? Opo, yun lang po. Ba't hindi ka magpresenta, ikaw na lang magputol? Yun nga po, nung magharap nga po kami ng kapitan, yung sinabi na ikaw kang nagmamadaling putol, ba't hindi mo ipaputol, sabi sa akin. So, anong sagot naman mo kung magagawa namin, mahirap lang po kami. Okay. Gusto mo sila magputol? Opo. Sa lupa nila yung puno? Sa kanila po. Sila inuutusan magputulin ng puno nila? Hindi naman, pinadaan ko po ng kaya ganun, putulin mo yan dahil patay na yung puno na yan. Opo. Ngayon, sabi naman, baka gusto mo, ikaw na magputol, ayaw mo naman. Opo. Okay. Anong sinabi ng barangay? Wala po silang magagawa. Patingin nga ako muna yung parang may nakaupo roon sa ano. Patingin nga ng picture kanina. May nakaupo na, ano ba yan? Yan po. Siya ano ba yung, nagdudumi ba yan? O anong ginagawa? Nagtatanim? Naglalaba? Binabalatan niya po yan. Yung binabalatan niya yung? Opo, yung katawan ng nara. Ayan po, nagtataga po siya. Gaano kalayo yan sa bahay mo? Yung puno niya medyo malayo-layo, pero yung mga sanga talaga sa amin talaga ang bagsak pagka mabuwal po. Malayo naman ang puno sa iyo. So, gusto mong putulin ang sanga? Opo, yun lang po yun po napag-usapan namin sa barangay, pero hindi niya po sinunod. Kaya ngayon, gusto mong paputol yan talagang puno na? Opo. Ano sinabi ng DNR? Ang sabi ng DNR, wala rin daw silang magagawa. Kailangan daw po yung may-ari ang magpaputol. Okay. At kumuha ng permit po. Sige, kakausapin muna natin itong nagmamay-ari dito, no? Sa linya ng telepono, ang inarereklamong kapitbahay, dating kapitan, si Celso Batalyar. Magandang umaga sa iyo, Mang Celso, sir. Yes, sir. Good morning po, sir. Good morning to you. Maraming salamat sa pagtanggap po ng tawag namin. Nakalive po tayo sa IBC TV 13 at CLTV 36. Ganun din po sa aming YouTube TV, worldwide, Bitag Official. Sir, ito pong kapitbahay ninyo si Rudy, lumalapit po sa amin. At ano po bang issue rito, sir? Ako gusto kong marinig po sa inyo naman, napakinggan po namin siya. Ano pong reklamo po nito at paano po natin pwedeng masolusyonan? Ganun, nag-usap na po kami nan sa barangay na sakaling magkaroon ng pera, ipapaputol namin yung puno. Kan pangako ko po sa barangay at sa blatter naman ngayong December. Tsaka kayo magkakapera? Opo. Okay. Yun naman pala. So, pag nagkapera na po kayo, tsaka nyo papaputol, kaya lang po, itong sinasabing naran nyo, hindi nyo kayang putulin yan. Dahil ilang taon na po kayo? Mawalang galang lang po, Mang Celso. Ako po ay 69 na po sa kasalukuyan po. Okay, naintindihan ko. Well, sige, naintindihan ko po. So, kayo nag-iipon pa ng pera para naman mapaputol yung kahoy na sinasabi ninyo, kaya lang wala pa po kayong pera. Opo.
Ang katunayan po niyan, sir, yung misis ko at saka siya, dahil nagwawali siya sa bakuran, nagkausap silang dalawa na ang reklamo niya na nakakaistorbo yung sanga. Nagkasundo po sila ng aking asawa. Sila yung nag-usap na siya na rin daw ang puputol. Okay. Nung nasa barangay na po kami, binater kami dahil gustong-gusto niya talaga ipaputol. Humarap po kami sa barangay. Okay. Na ang sabi namin, kung nagmamadali, siya na lang puputol dahil wala namang problema. Kung nasa, dalawang bisis po kami nakarap, agad-agad niyang gustong paputol. Ang ginawa ko, pumunta po ako ng sentro. Para ano ba ang maganda doon sa manghingi ng permit para sa hiniling ni Mr. Sigismundo na ma-aksyonan agad dahil nga sa sinasabi niyang nakakaistorbo yung sanga. Sabi ko, hayaan mo kung darating na buwan, siguro yung sinasabi mo, kung papayag ang DNR at saka yung sindro, pati puno, putulin ko. Dahil siyempre, kailangan ko rin kahoy. At pangalawa, yung sanga, mapakinabangan, panggatong. Hindi po yan tumigil ng sumbong sa DNR, sumbong sa sindro. Sana itong usapan namin na nakatala sa barangay blatter ng barangay na December, siguro may pera na ako para ipalis ko yung sanga. Okay. Nakuha ko na ko, Mang Celso, nakita ko naman na naintindihan ko pa, sige, dyan lang po muna kayo, si Cap sa linya ng telepono, si Hilario Dabo. Cap, kumusta po kayo? Magandang umaga po, Cap Hilario Dabo. Magandang umaga po, Mr. Talpo. Okay. Okay naman po. Salamat pagtanggap ng tawag po namin. Nakalive po tayo sa IBC TV 13. Ganun din po sa CLTV 36, sa aming YouTube TV, Worldwide, Bitag Official. Cap, ano pong parang dito po na medyo napakinggan ko po yung inarereklamong kapitbahay, nag-aantay lang daw siya ng pera niya baka pag December na hindi niya mapapaputol yung kahoy kasi wala pa siya, 69 years old na po siya. Etong si Rudy, pinapayagan naman daw ni, kung gusto niyang putulin, okay naman daw sa kanya dahil mapapakinabangan daw naman yung puno, mga sanga, panggatong. Ano pong tingin niyo rito, Kap? Sino pong tama, sino mali? At ano pwedeng natin gawin ng paraan na lang, resolbahin? Hindi po kasi ganito po, Mr. Tulfo, si Mr. Sigismundo po nagpunta dito sa amin, sa barangay, upang ireklamo si ex-kapitan na batalyer about dun sa puno. And then, pinagkasundo ko silang dalawa, pinausap ko sila, and then, natapos sila doon sa usapin na this coming December ay puputol ni Mr. Batalyer. Ayun. Okay. Pero ang sabi ko po kasi critical po yung puno May nakapadpad kay Mr. Sigismundo ng mga sanga na malalaki. Na ang sabi ko kay Mr. Celso, kung hindi pa maipapuputol yung puno, ay sangahan muna yung punong malaki ng nara. Kasi matagal na po yan Before nang magbagyo, sabi ko nga, magkakaroon ng bagyo, baka mabaksakan yung bahay ni Mr. Sigismundo, kailangan mapasangahan. Alright, kaya sige. Po, Mr. Cap, narinig ko na po yan. So anong solusyon po natin? Puputol natin ang puno at ang sinasabi po rito ni Celso, nag-aantay lang siya ng pera sa December kasi wala siyang pera. Pumapayag naman daw siya na pwedeng putulin ni Rudy. Si Rudy naman kung talagang bata-bata pa naman to. Kaysa doon sa 69 years old, magsi-70 na. Wala naman pong palag si Mr. Celso. Nasa kay Rudy na lang, ayaw niya. Gusto niya talagang si Celso mismo ay may-ari. Sa lupa niya po yun Opo, kasi karapatan po niya kasi pinuntahanan ng Senro yun at DNR. Ang sabi nga, ang tanging may karapatan po is yung may-ari ng lupa at humingi ng request para putulin yung puno. Tapos, ang tangi lang pong siguro ang magiging sagot ko, kasi nag-usap po yan ang sabi ng DNR, kung ano yung mapagtatapos ang usapan, bumalik sa Senro para kumuha ng permit, makausap. Para maputol.
Naging problema Okay. po, So, parang mali yung napuntahan, sa inyo napunta. Pero ang tangi pong magagawa namin ay pupunta kami sa DNR at saka dito po sa Senro para idulog po namin yung problema. In case na pumayag po sila na kami sa barangay ay pwede namin putulin. bakit hindi lang po ninyong gawin? Kasi nakikinig po si Celso Batalyar na pwede naman daw putulin, wala lang siyang pera. At pwede naman daw putulin ni Rudy. Kung magagawa niyo po, may pera naman po siguro kasi barangay, makakabubuti na gawin niyo na lang. Kaysa kung saan-saan pa kayo pupunta. At hindi po mali ang pagpunta sa amin. Iuulitin ko, hindi po mali ang pagpupunta sa amin. Mas mataas po kami sa inyo, kasi ito, pakinggan mo ako. Hindi po mali ang pagpupunta sa amin na ipabitag to. Mali kasi wala kang ginagawa, ikaw naman pwede kang gumawa, ngumangawa ka eh. Dapat ang gagawin mo, solbahin mo na lang, total may pera ka, yung isa alam pera. At nag-aantay pa December. Huwag natin haluan ng kung anong politika to. Pareho kayong mga barangay dati. So para sa akin, kung may pera ka na, siguro naman, mapapaputol mo na yan. Wala namang problema sa Senro. Kasi may desisyon dyan. Ang nagmamayari ng lupa, walang pakialam itong si Rudy. Si Rudy, ngumangawa, nagre-reklamo. Pero ang solusyon ay nasa sa iyo. Solusyonan mo. May pera ka eh. Di ba? Kaya mali ka, hindi ako. Hindi mali ang bitag, ikaw mali. So tanggapin mong mali ka. Okay? O mali ka, so gawin mo, putulin mo ang puno. May pera ka eh. Gusto mong magpadala ako ng cameraman? Para makita natin na talagang magandang ginagawa mo, serbisyo publiko? Ba't ka tumatahimik? Sagot! Ito po, pinaka-the best ko, no? Pinaka-the best, ganito na ako magbibigay ng solusyon sa'yo. Kasi pag tinawagan ko mayor mo, baka mapahiya ka. So ngayon, pag tinawagan ko mayor mo, kaibigan namin yan, baka patawag ka. Okay? Alam din namin yung asawa ng mayor o congressman mo. So wag na nating haluan ng politika, gawin mo na lang. Kasi hindi ako namumulitika. Iba ang salamin ko. Nakikita ko, tagos ang buto. Kung may halong politika, abay, medyo may problema ka rin. Gawin mo na lang. Wala. Ayun! Kung ganyan ba naman, kanina pa, inaantay. Ikaw naman, Rudy, makinig ka. Puntahan mo ang mayor mo. Paputol mo. Mag-ano ka. Magtrabaho ka. Ikaw na magputol. Hindi ka, ngawa nga ng ngawa. Pareho kayong dalawa eh. Okay? Huwag ka na magreklamo sa akin. Mali ang pagreklamo mo sa akin. Tama. Si Celso, ikaw mali. Puro ka nga. Kasi, hindi mo pag-aari yan. Ang lupa na yan sa kanya. Opo. Kung sinasabi sa iyo nitong si Celso, nagmamayari ng lupa, wala pa akong pera, Desyembre pa. Kung hindi ka makapag-antay, pumunta ka kay barangay. May pera eh. Doon sabihin mo, ikaw na magputol, kikita ka pa, Merry Christmas para sa iyo. Di ba? Ngayon, pinangangaralan ko kayong parehong dalawa. Babalik ko sa iyo to. Mang Celso, nandiyan ka ba? Opo, sir. Okay, nakikinig po. O di, ganon. May pera naman pala si Kapitan. At pwede niya naman ito papuputol. Ano na lang po, sir, siguro, sa tulong ko rin din naman po, dahil may pera naman talaga ako. Dahil, siyempre, ang effective ng buwan, doon ko talaga, lahat ng mga requirements po sa Senro, sa DNR, nakahanda na po sa akin. O di, walang problema. Mang Celso. Ako na lang po magbabayad. Paano naman po yung pangako mo na bago magkatapos ng October? Rudy, tama na. Tama na, okay? Hindi kita kinakampayan. Mali ka rito. Naintindihan mo? Ba't ka mali? Nagre-reklamo ka, hindi sa iyong lupa eh. Sa kanya eh. Ngayon, may sarili kang lupa, doon ka lang sa lupa mo. Kung sakali, yan ay puno na yan, ang DNR ang may sagot dyan. Pero tatandaan mo ang DNR. Sila magdidesisyon. Sumusunod naman ang si Rudy. Si Mang Celso, sumusunod naman siya kung anong utos ng DNR. Alam naman ni Kapitan Hilario Dabo, may pera naman sila ang barangay para iputol yan. Ang trabaho ng barangay ay ayusin yung mga bagay-bagay na kapareho niyan pang barangay.
Pero dahil ako'y kortesiya, nilapit mo sa akin, tinawagan ko yung nirereklamo ko. First time ko narinig ang panig niya, sa'yo narinig na namin. Ang nakita ko, sabi nitong si Kapitan Hilario Dabo, mali ang pagpunta sa amin, binabalik ko sa kanya, mali siya. May mali siya pa ang kanyang sinabi. Mali na siya, may mali siya pa ang kanyang sinasabi. So babalik ka sa kapitan mo, sabihin mo, babantayan ni Mr. Tulfo, hindi basta Mr. Tulfo, si Bitag. Puputulin mo ang puno na yan. At pagkatapos, kung hindi, magkano bang papaputol ng puno na yan? Kap Dabo? Magkano? Magkano ang halaga ang papagpuputol ng puno na yan? Si Mr. Celso ang ang may alam nung... Well, sabi mo may pera ka. Apo. Oh, hindi. Magkano ang serbisyo pagpapaputol niya? Hindi ko pa po siya sabi mo may pera ka. Wala kang pera. Ako may pera. Ipaputol ko. Kaya, gusto mo? Hindi po. Magtawag ka ng puputol diyan. Ako na magbabayad. Papuntahin mo sa akin. Gusto mo kumita ng pera? Putulin mo, bayaran kita. Hindi ko na po kayang putulin. Hindi mo kayang paputol. Maghanap ka ng kontraktor. Ako nang bahala. Para wala na kayong salita-salita. Rusalbahin ko na lang. O, Kap Dabo, may pera ka ba? Wala. Meron po. Ayaw naman pala, hindi ikaw na lang. Kaya mo naman pala. Kasi kung wala kang pera, sasaluin ko na. Kawawa naman ang barangay ninyo, baka mamaya. Ako naman, idodonate ko na lang para maputol na yung puno na yan. At pagkatapos, lagyan natin ng dito, ito ang puno na pinutulan. Dahil kay Bitag na resolve dahil hindi mo kaya gagawin ko para sa iyo. Kaya hindi mali ang pagpunta sa akin. Ginawa ko sa tama, tinama ko dahil hindi mo kaya. Okay? Kaya sa susunod, wag mo sasabihin, mali ang pagpunta sa amin. Ikaw ang mali, ako tama. So, babalik ka roon. Kap, maghanap ka ng kontratista, tawagin mo lang ako nang bahala. Putulin ng puno na yan. Okay? Sige pa. Merry Christmas sa inyo, pare-pareho. Okay ka na? Okay. Okay. Ayun. Yun lang palang kailangan dito. Kailangan mo dito. Bruskuhan eh. Hindi po mali pag lumapit po sa amin dahil kami, lahat po ng mga reklamo, pinakikinggan namin. Nakikinig po kami. Tinitingnan namin kung may nagpapabaya. Kung may pang-abuso. Kung may nagsasamantala. Or kung meron sinasabing manloloko. Alin doon? Nagpabaya. Nagsasamantala. Abusado. Sino doon? Tatlo sila. Si Celso, si Kap, or itong si Rudy. Mamili na po kayo. Ang sagot ay sa inyo. Ang sino man pong may tamang sagot, sige, i-message nyo kami. May premyo rin po kayo. Okay, Rudy, Merry Christmas. Solve ng problema mo. Cargo na kita. Upo ka muna dyan. Hindi kita pinatatayo para kang pinarusahan eh. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Nag-i-enjoy po ako ha. Hindi po ako galit. Nagpapaliwanag lang. Nag-iisang pambansang sumbungan. Tulong ang serbisyo, may tatak, bitag. Hindi po mali ang paglapit sa amin. Laging nasa tama kasi itatama po namin yung mali. Ilalabang ka, di ka iwan. Ito po ang hashtag ipabitag mo. Susunod. Senior na staff ng kantin, sinampal ng amo. Ayaw kasi siyang pag-day offin sa trabaho. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng hashtag ipabitag mo Community Service Partners. Hotel Sogo, so clean, so good. Orange International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. PAGCOR, advocates for responsible gaming. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. CLTV 36. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan.
para sa mga kababayan natin humihingi ng tulong na mula pa sa malalayong lugar. Kapartner ng hashtag ipabitag mo ang Hotel Sogo. Sinisigurado ng bitag na maging komportable, ligtas ang kanilang pananatili habang inaaksyonan ang kanilang mga hinaing. Hotel Sogo, so clean, so good. Basta-basta na lang nila akong pinagbintangan ng mali at ikinulong. Nung nasa bilangguan ako noon, akala ko mahirap makamit ang hustisya. Siniguro po namin na siya po'y lalabas at wala pong banta. Kay Ben Bitag Tulfo, di kailangan mag-alala sa kaligtasan laban sa mapang-abuso. Sa lahat ng mga mapang-abuso, may kalalagyan kayo. Kay Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Nagbabalik po ang nag-iisang pambansang sumbungan, hashtag ipabitag mo. Ayaw daw siyang ipa-day off ng kanyang dating business partner, naging amo niya na sa trabaho. Senior citizen po to ng kantin. Sinampal dahil ayaw daw siyang paalisin para magpahilot eh. Well, ito pong istorya. Una sa lahat, wala pong karapatan ng sino mang manakit. Pananakit sa kanilang kapwa, sa kapwa natin. Bawal po yung nananakit sa kapwa. Lalong-lalo na sa mga, doon po sa mga mas bata, doon sa senior citizen na may edad na, no? Tapos sasaktan mo. Si Nanay Nelia, 62 years old, lumapit po sa bitag para ireklamo kanyang amo matapos daw siyang pagsasampalin, itulak at sigawan sa loob ng kantina kung saan siya ay nagtatrabaho. Nagkaroon daw sila ng pagtatalo ng kanyang amo dahil ayaw daw siyang payagang mag-day off. Senior citizen na po ito, no? Balak kasi ni Nanay Nelia magpahilot sa Quiapo. Ang kanilang pagtatalo lalong uminit. Pumunta sa tindahan ang kapatid ni Nanay Nelia para siya'y sunduin. Lumalabas kay dati pa ang ma-issue kapatid ni Nanay, si Nelia, at na kanyang amo. Well, ito po, maganda siguro buong detalye ng sumbong. Panoorin. Lumapit po ako sa inyong tanggapan para ireklamo ko si sa kanyang pangbubugbog sa akin noong November 17, 2024. Nagpaalam ako mag-day off, tapos hindi niya ako pinayagan, maskin half day man lang. Tapos, pumunta ang kapatid ko, nagtanong bakit hindi ako payagan mag-day off, na magpahilot man lang sana din ako. Nung umalis na ang kapatid ko, nagtatalo sila noon, hanggang sa ako na lang napagbalingan niya sa init ng ulo niya. Nagsasampal po niya ako hanggang sa naitulak niya ako, nasubsob ako sa sahig, naitukod ko yung aking kaliwang kamay, nagkaroon ng injury, nabalik po yung mga daliri ko. Gusto ko sana na kahit papano, malaman niya na hindi maganda yung ginagawa niya sa kapwa niya. Pananagutan niya yung naargabyado ako sa ginawa niya. Masakit sa akin na hanggang ngayon, pati yung pag-iisip ko, hindi pa normal dahil sa trumang nangyari. Find out exactly what's the misunderstanding. I know exactly what it is. Stay away from personal, issue. Look at only what's going on and why did it happen, okay? Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makakasama po natin si Nanay ngayon, si Aling Nelia. Aling Nelia. O, Nanay Nelia, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po. Alright. Nagkaroon kayo ng pagtatalo. Nakikita natin sa video kanina, hindi ba? Opo. So parang ikaw yung tinutulak. Opo. Nakita ko yung gwardiya. Anong ginagawa ng gwardiya? Inaawat kayo? Yes po. Ayan ang nakikita ko. Ayan, sino tong isa dito naka-duster? Ano po yan? Bali, kapitbahay po namin doon. Bali, kapit tindahan. Tindera po yan. Ikaw yung nasa dulo ka na. Anong ginagawa sa'yo? Bugbog pa rin yan. Sampal pa rin po sa akin. Wala bang umawat dyan? Yan pa rin sila nagsidatingan. Pero
nauna po niyan, marami na po akong sampal na natamo. Itong nakaputi, ito yung amo-amo mo? Iyo po, opo. Ilan taon na po to? Nasa 56 pa po siguro siya. Golden Lady versus Senior. 50 na eh. Malapit-lapit na. 4 years na lang, magiging senior na rin. Ano? So, paano na uwi sa ganyang klaseng pagtatalo at nagtula ka na kayo tapos sinaktan ka na? Ano bang ginawa? Nanakit ka ba? O sino na una? Hindi po. Ganito po kasi dumating nga po. Sinundo nga dapat ako ng kapatid ko para magdiyo po. Ngayon, tinanong niya, bakit hindi payagan? Magpahilot lang naman. After that, pwede namang umuwi din kaagad. O di, gano'n na yon. Di, pumapasok na talaga yung ano ko. Pinapapasok nila sa kantin mismo yung aking kapatid hanggang sa, sabi niya, okay. Sabi ko, sige na, hindi na lang ako mag-day off. Sabi ko gano'n. Bukas na lang, baka pwede na ako magpahilot bukas. So kayo na lang lumakad. Sabi ko. So matutal, habang nandyan ang kapatid ko, nagsabi na rin siya sa kukunin niyang sweldo na naiwan nung pagkaalis din niya dyan. So, nung sinabi niya yun na, baka madam, pwedeng ibigay mo sa akin ang sweldo ko. Ang kapatid mo? Opo. Kapatid po ang nag-ano niyan. Ngayon, sabi naman ni madam, wala kang makuhang sweldo. Wala akong pera, sa kapatid mo kukunin ang sweldo mo. Ganon. Sabi ko, ay hindi naman dapat yun. Kung para kay Carol. Yung utang ni Nelia, si Nelia din ang dapat singilin. Okay. So, ano nangyari doon? Doon nag-umpisa? Hanggang sa, nag-umpisa na. Bakit kasi dyan ka pa sa kabila nagtrabaho? Sino nagsabi niya? Si Madam. Sino sinasabihan niya? Yung kapatid ko at saka ako. Sige, so, kaming dalawa yung ano namin. Okay. So, sige, medyo naiiba na tayo sa istorya na. So, yung pananakit lang, diretso yung pananakit, nung pag-alis naman ng ano ko, kapatid ko, doon nag-umpisa. Bakit nag-umpisa ron? Anong sinabi mo? At anong nag-trigger? Nung ano kasi sir, pag-exit ng kapatid ko, sinabi, dinuraan nila yun sir. Sinong dinuraan? Yung kapatid ko. Ginanyan nila. Sinong dumura? Si Madam X. Sabing ganito, Dinuraan o baka nagpupwelang? Parang may laway na rin yun, sir. Pero dumaan ang kapatid ko. Hanggang dumaan din sa harap ng asawa niya, foreigner asawa niya, sir. Tapos, dumura din. 10 times for me. Pagkatapos dumura. Dinuraan ka? Si kapatid ko, na umiksit na. Paalis na. So, nagduraan sila? Hindi po. Dinuraan, habang nakadaan po yung kapatid ko, dinuraan din. Bali, dalawa silang nandura ng kapatid ko. Una si Madam, tapos yung foreigner na asawa niya. Yung dalawa sila dinuraan kapatid mo? Opo. Ganun. Okay, tapos sa'yo naman? So, wala na yun, sir. Bumalik na sila. Okay. Sa akin naman bumaling, tuloy-tuloy ang galit niya. Sinong nagalit sa'yo? Si Madam. Ano sinabi ni Madam sa'yo? Sabi ni Madam sa akin, kasi ang usapan natin, hindi siya dapat magtrabaho dyan. So, kapatid ko naman siya nakabalik. Okay, sige. So, okay. Ngayon, yung sa pananakit na, parang tapos, medyo, okay. Sabi na niyang ganito sa akin, dapat magbayad kayo sa mga utang-utang niyo, yung mga ganun lang. Tapos, hanggang sa puro dakdak siya ng dakdak na mga abusado kayo, mga ganyan kayo, ang daming sinasabi. Tapos, doon na siya nagduduro sa akin, gumagano'n. Pag bawat salita niya, may ganon. Hanggang sa lumakas yun, nagiging sampal na siya talaga. Ginaganong-ganon ang mukha mo? Oo. Ganon? Ginaganyan-ganyan ang mukha mo? Tapos hanggang sa ginaganunan na niya ako. Tapos? Hindi rin ako pwedeng lumaban kasi napakataas din niya kaysa sa akin. Hindi naman kinakailan lumaban doon. So, nakikita ko doon sa salamin at doon sa video na parang tinutulak ka. Oo, tulak po talaga. Habang tinutulak ka, nasa gilid ka na, nakatulak ka na. Ano? So, anong nangyari? Nasubsob po ako, sir. Hanggang sa naitukod ko ito kasi yung ulo ko, sinisave ko. Yan, nakatayo na ko nung yung video po. Yan, sir. Sinasaktan ka? Sakit talaga, sir. Yun ang ginawa nila sa akin. Yun, pati nga ang umaawat, nasampal pa din yung isa, sir. So, ikaw yung nasa baba? Opo, yung nakablo po. So, itong lalaki nakablo, sino yan? Yan yung asawa niya. Wala siyang ginawa na awatin man, misis mo? Wala siyang pakialam. Tapos kinuha ang bag ko, kinuha pa nila yung aking passport sa loob ng bag ko. Okay, sige. So, kaya ka lumapit dito dahil sa nangyari na ayaw kang pagpa-day off, nagkasakitan?
Oh, parang ganun lang rin Sige, po. okay, sige. Pinakinggan kita. Siguro dito naman, alias Lina, 56 years old, and narareklamo dati mong amo, kasosyo mo rin dati. Oo, dati po pong kasosyo. Saan nangyari? Bakit naging kasosyo mo to? Kasi po hindi ko maintindihan. Imbes na magkasosyo kami, wala naman pong literal na. May utang ka ba sa kanya? Opo, dati. So, Opo. tapos binayaran mo siya ng parang Offset serbisyo? lang po. Offsetting. Offset sige, po. Okay, sige. Sa linya ng telepono, si alias Lina. Lina, alias Lina, magandang umaga sa iyo. Ma'am. Magandang umaga, Sir Ben. Alright, alias Lina, maraming salamat sa pagtanggap po ng tawag namin at kinakailan marinig din namin ang panig mo. Naka-live tayo sa IBC TV 13, ganun din po sa CLTV 36. At worldwide, napapanood tayo sa YouTube TV natin ng Bitag Official. Ano po ba nangyari dito, ma'am? At lumapit po sa amin dito yung nagre-reklamong si Aling Nelia na senior citizen, yung kanyang kamay at medyo marami na siyang sinabi. May video pang nakita rito. Ano bang storya nito, ma'am? Tungkol yan, sir, sa trabaho na parang nangaasar na lang po ba siya para paalisin, mabaliwala na po yung utang niya. Tapos, nagtatrabaho siya ayon sa gusto niya. Yung mga ganong bagay, sir, nambubuisit na lang po. So, sinabi ko rin po sa kanya yun. Aling Lina. Okay, Yes, sir. So, ganito, I'm sorry. Okay, alias Lina, ano? So, nangasar siya. Nambubuisit siya. Tama? Opo. Opo. Sino pong matanda, kayo o siya? Siya po. Alright. Okay, kung siya po'y matanda, senior citizen na po siya, tama? Tama, sir. Protektado ang mga senior citizen laban sa mga karahasan at medyo pananakit na mga nakakabata sa kanila kasi senior citizen. Alam mo Tama, po? sir. Okay. Opo. Tama bang ginawa mo ng pananakit sa kanya? Mali po. Okay. Then dahil mali ang pananakit mo sa kanya, may video yan, sa batas yan, physical injury. At nakikita yung mga videos na yan, pwede mag-imbestiga para tingnan, magagamit yan. Ako naman, kaya ako kinakausap kita, hindi ako nang huhusga. Gusto ko lang makita lamang kung mukhang inaamin mo naman ang mali ka. At hindi ka ba nagsisisi sa ginawa mo na parang nasasaktan bali yung kamay ng lumapit dito sa amin? Pangalawang araw ng lapit sa amin dito, ako mismo nilapitan. Kaya ako naman, patas at parehas, tinatawagan kita para sabihin sa iyo, ang isang tao, kahit naasarin ka, hindi natin pwedeng saktan. Mag-asaran kayo ng salita, pero walang physical contact. Walang pananampal, walang pandudura, walang panunulak na siyang ito naman, kabalda ng kanyang kaliwang kamay. Hindi po... Nabanggit niya ba sa inyo, Sir Ben, na siya ay nahulog sa hagdanan? At Pero, iniinda niya ho yung kanyang kanang kamay okay, kahit doon sa sige chest po. na masakit. Sige, okay. Masakit Hindi nabanggit po, sa baka akin. daw nabalian. Lina, etong video, pakiplay nga ba ang video? Lakihan niyo. Sige. Lakihan niyo, tanggalin niyo muna. Itong video nakikita po namin. Inaawat po kayo. Naka-apron po kayo ng puti. Naglalakad na po siya. Tapos tinulak niyo po siya. Nakikita ko ba dito? Para hindi mo siya, sir, umalik. Ito. Nakasandal na siya, parang nasasaktan na siya. Pero nandoon po nakikita, kahit sinong huwis na makakita po nito, pwede mag-imbestiga. Natumba na po siya dyan. Ayan, medyo inaawat na po kayo. Nanunulak pa po kayo, ayaw po magpaawat. So itong isa, tinutulak niya, binabalik niyo. So you forcibly forced her while I don't know kung sino itong isa, parang walang pakiramdam, wala siyang pakialam, lalaki nakatalikod, naka-blue. Parang tumba na yung bata, tumba na yung itong nagrereklamo si Nelia. Pero hinaltak niyo po siya, tinulak niyo pabalik sa dingding, ayan na nakikita niyo, kino-cover niyo sarili niya, parang nag-iinda, ayan. So, ito yung kanyang, kumbaga, kung ano mang kadahilanan, nakatumba na yan, o tumulong na yung gwardiya, ikaw palusog naman dito sa isang nakaduster. Hindi ko alam kung sino to, inaawat na. Umaalis na to si Nel. Ito, tinitan, sandali. Umaalis na siya, binabalik mo siya, kino-corner mo siya sa corner. So, doon nakikita natin. Pinaupo po siya dyan sa upuan. Well, kung pinaupo mo siya sa upuan,
So, ibig Yun mong po, sabihin, kaya nakaharang po ako sa kanya. Kasi kinuupo mo aalis siya, po yan, bakit Sir mo siya Ben, pinaupo sa upuan dahil Para sir, nasaktan? hindi siya lumabas, hindi siya umalis. Okay, kasi ano ang karapatan mo na wag siyang paalisin? Sino ka? Sandali. Wala kang karapatan, pwede siyang umalis. Kasi hindi siya suspect, hindi siya kriminal. Wala kang karapatan dahil hindi ka law enforcement. Wala kang karapatan dahil hindi ka pulis. Kahit pulis, hindi pa pwedeng ganyan. Pwede mong pusasan, pwede mong arestuhin. Illegal detention yung ginawa mo. Kasi kung ayaw mo siyang paalisin, dinedetain mo yung tao. Hindi mo siya inaaresto, dinedetain mo. Naka-duty kasi siya, sir. Kahit naka-duty pa siya, wala kang karapatan bilang amo sa mga taong ganunin mo ang tauhan mo. Wala kang karapatan i-detain. Dinetain mo eh. I-play nyo lang yung video. I-play nyo yung video. Kalahati, half screen. So, wala kang karapatan. Gusto ko lang sabihin sa inyo, sa iyo, galit na galit ako kahit sino pa ang nananakit sa kapwa. Lalo na kapag parang pinakikita mo na mataas ka, maliit yung tao sa iyo. May karapatan to. Wala kang karapatan mamili at wag palabasin kasi malaya siya. Hindi siya suspect, hindi siya convicted. Wala kang karapatan. Hindi ka law enforcement, hindi mo siya pwedeng pilitin. Forcibly, ini-stop mo siyang umalis, pagkatapos, ayan, dinedetain mo siya kasi sabi mo, hindi siya pwedeng lumabas. Ayaw mo siyang paalisin. Ba't mo ayaw paalisin? May karapatan siyang umalis. Kasi kung hindi siya aalis, masasaktan mo pa. At pag hindi mo pa, kasi hindi ka, itong ginagawa mo, gusto kong idikdik sa yung kokote mo, at sa mister mo, kung yan ba'y nakatalikod, na wala man lang ginawa, pinababayaan ka. So dito sa parting to, wala kang karapatan manakit sa kapwa mo, empleyado mo, hindi. Wala kang karapatan, wag siyang kalabasin kasi dinidetene mo siya. Pinipigilan mo siya sa kanyang malaya, yung kanyang malayang umalis. Hindi para kung umalis man siya, nabuisit siya, hayaan mo siya. Hindi naman siya nagnakaw. Hindi naman siya suspect. Po yan, Sir Ay, Ben. sandali. Makinig ka, para medyo mabigyan ka ng kunting edukasyon pagdating sa batas. Attorney Batas Mauricio, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Ben Tulfo. Magandang umaga po sa sambayan ng Pilipinong nasa ipabitag mo ni Ben Tulfo. Yes, sir. Okay, Attorney Batas Mauricio, ako naman magiging balanse rito para maintindihan ng nino man na mga employer or sino mang amo or sino man na hindi mo amo na dito pa nakita natin, siguro naman napapakinggan mo. Well, your take, Attorney Batas Mauricio. Nangangatuwiran kasi si alias Linay. Medyo, yun po yung problema natin sa Pilipinas ngayon. Alam naman nating mali yung ginawa itong inireklamo po sa ipabitag mo ni Ben Tulfo dahil wala naman po karapatan ng kahit na sino. Nakakataas man siya sa lipunan, siya man ang amo o hindi sa lugar pagawaan, o ano man ang katayuan sa buhay ng isang tao, wala po siyang karapatang pumilit ng kanyang kapwa kung ayaw na magtuloy o di kaya manakit, pagbuhatan ng kamay. Kahit nga po yung pag-aalipusta sa pamamagitan ng salita, bawal po ang lahat ng yan. Hindi po yan pinapahintulutan ng batas. Unahin po natin yung pananakit. Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan. Abay, yan po ay tatamaan talaga. Depende sa pinsala ng katawang tinanggap noong pong pinagmalupitan, pinagbuhatan ng kamay o kung ano pang ginawa, sabi magiging slight physical injuries, less serious physical injuries, o di kaya serious physical injuries. Ganun po, Ginoong Ben Tulfo, ang pananagutan ng taong nagbibigay pinsala sa kanyang kapwa, lalong-lalo na sa ganitong sitwasyon, wala naman pong unlawful aggression, wala naman pong pagkilos yung sinaktan upang saktan din naman yung pong amo o kung sino mang kinatawan ng amo. Pangalawa, yung pong pagpapahayag ng kung ano-ano laban sa kapwa. Pagpapahayag na siya may kasalanan, pagpapahayag ng di umano'y depekto, yan po'y paninirang puri at Ginoong Ben Tulfo. Yun po yung ayaw na ayaw ng ipabitag mo ni Ben Tulfo. Wala pong karapatan ng sino man na maliitin ang kanyang kapwa dahil tayo pong lahat pantay-pantay, hindi na lamang sa mata ng batas ng tao,
kundi sa mata ng batas ng Diyos. Ginoong Ben Tulfo. Okay. Yung pagpipilit na wag siyang paalasin sa lugar ay parang illegal detention. Ang dating. Opo, magiging serious illegal detention po yan. Lalo na po at medyo senior citizen, babae pa, yung sinasabing pinigilan sa pag-alis. Abay, sabi po ng Revised Penal Code, pagka ganyan ang sitwasyon at sinampahan ng kaso, yung pong pumigil, ayaw magpaalis, dinitine, in short, yung kanyang kapwa nang walang dahilan, abay, non-bailable po yan. Ang ibig pong sabihin, Ginoong Ben Tulfo, pag nilitis ang kaso sa hukuman, wala pong piyansa, makukulong po yung gumawa nitong pampipilit na to laban sa kanyang kapwa. Ginoong Ben Tulfo. Maraming salamat, Attorney. Nilinaw mo lang to para malaman ni Juan de la Cruz at buong Pilipinas na may batas tayo. Yes. Ay, yan pong pinapahayag ninyo. Ngayon, diretso ako dito kay Aling Lina. Aling Lina, narinig mo ba? Hindi ako may gawa niyan. Batas natin yan. Opo, sir. Narinig ko po. Well, ano man ang katuwiran mo, pwede magamit laban sa iyo. Itong mga sinasabing mga videos, lumapit na po sa amin. Tutulungan po namin to. Hindi kami pwede magbulag-bulagan at wala kaming parang natatakot kahit sino ka pang talpulano, gobernador, senador, congressman, vice mayor, kung sino-sino ka pang mataas. The more na mas mataas ka, the more na hindi mo gagawin ang pang-aabuso sa kapwa mo. So ito lang aking sasabihin sa iyo. Malaking kaso dito sa laban sa iyo. Humingi ka ng paumanhin dito sa matandang sinaktan mo. Wala akong pakialam sa utang niya, wala akong pakialam sa usapan ninyo. Pananakit lamang. Ang pagdedetene sa kanya, kinakailangan may pagsisisi ka. At kung hindi, parang sinasabi mo, tama ka pa rin, mali ka sa lahat ng panahon, sa lahat ng anggulo, mali ka. At dito sa parting to, kung hindi mo aaminin, may kalalagyan ka. So, hingi ka ng paumanhin dito sa matanda. Opo. Humingi ka ng paumanhin ngayon. Mami, kung naririnig niyo po ako, alam niyo po, humingi ako sa inyo ng pasensya sa ginawa ko. Yun ay bukso ng damdamin. Hindi ho talaga yun ay intensyon. Siguro naman ho, ako ay inyong maiintindihan dahil nagkamali po, inaamin ko, mali. Pero sana, aminin niyo rin po ang mali ninyo. Sino mas malaking mali? Ikaw o siya? Dahil po siya ay senior, ako po, Sir Ben. Ikaw. Hindi ko po i-deny. Opo, sir. Sigurado naman. Pinayagan ko naman po siya, hindi nga lang po sa oras na gusto niya. Pero inaamin ko na po, Sandali. Nangangatuwiran ka pa eh. Pinayagan mo, hindi sa oras niya. Ganito. Lina, ano? Pasensya na, sir. Mukha atang nangangatuwiran ka pa eh. Okay na sana, nagpapahingi ka ng paumanhin. Lalong umiinit ang ulo ko eh. Sir, pasensya na po. Ay, marunong ka naman pala humingi ng pasensya. Dito ka maghingi ng pasensya sa taong sinaktan mo. Senior citizen eh. Ulitin mo. Walang mga anumang dahilan. Kung naririnig niyo po ako, humingi ho ako sa inyo ng sorry, pasensya na po. Sana po hindi ninyo ako iisipan ng masama sa ginawa ko po sa inyo. Okay. Sige, okay na ano? Okay. Lina, alias Lina. Okay, Nelia, ano sasabihin mo? Hindi naman makukuha kasi sa sorry yon. Paano kung napatay mo ako? Wala akong kalaban-laban. 3 lang tayong nandoon sa loob ng ng kantin. Pati si Basam, anong ginawa ni Basam? Pati ang bag ko, kinalkal din niya. Kinuha din niya yung aking passport. Pati yung isa ko pang ID. Okay. Lina, totoo ba to? Passport kinuha ninyo? Hindi ko po alam, sir. Hindi mo alam. Sino kumuha ng passport nito? Mister niya ba? Mister niya. Mister mo, hindi mo alam. Dayuhan ba mister mo? Foreigner ba ang mister mo? Ano siya, sir? Recognized na po ng No. Foreigner ba siya? Sagutin mo, oo o hindi. Opo. Baka gusto mong malagay sa alanganin ng mister mo na undesirable alien. Di ka? Yan na nga, sir. Ayusin mo. Nasaan ang passport? Nasaan ang passport? Ganito bibigyan kita ng... Okay, Lina, okay. Nagmamadali na ako, kulang tayo sa oras Pakinggan mo ako, ano? Pakinggan mo ako. Opo, Sir Ben. Pakinggan mo ako, and then sana nakikinig yung mister mo, diktik niya sa kukote niya to. Una, ang passport ay pag-aari niya. Walang karapatan ang pagbubukas ng mga bag. Attorney Batas Mauricio, take it there. Attorney?
Aha, yes sir. Maraming Yung salamat pagbukas po. ng bag at at the same time pagkuha ng passport sa pilitan ng mister niya, ano sa palagay mo? Anong krimen yon? Aba, pangunahin po dyan yung paglabag sa Philippine Passport Act of 1996. Hanggang ngayon may visa po yun. Ano po ang pinagbabawal doon? Wala pong sino mang ibang tao ang pwedeng kumuha ng pasaporte ng may pasaporte. May parusa pong pagkakabilangguyan, di ba, baba ng 7 taon, Ginoong Ben Tulfo, at yung foreigner na yon. And this qualifies him as an undesirable alien liable for deportation in accordance with the Immigration Act of 1950 of the Philippines. Okay. Kasi na po kayo, in-English ko lang para Okay. manong po. Sa naintindihan ko. Ay, yung pagbukas ng bag na walang pahintulot na kinuha sa pilitan. Nako po, theft na po yun eh. Theft Oh. na po yun. At So, saka ito theft. turing na may Theft? kasamang pananakot, abay magiging robbery po yan. If there is violence or intimidation against persons owning a property, personal property, robbery na po ang kalalabasan yan. Mabigat po yan. Okay, Aling Lina, hindi dito nagtatapos. May part 2 tayo, second round. Round 2 bukas. At pag-isip-isipan mo, magmuni-muni ka. Kasi hindi pa to, tatawagan ka namin bukas kung gusto mong wag malanganin. Illegal detention. Pangalawa, revised penal code. Walang piyansa yan. Pangatlo, yung sinasabing pagkuha ng passport ng mister mo. Pagkatapos ito, pagbukas ng bag na hindi sa kanya, theft din yan. Ikaw naman, kay Completos Ricados, nakikita ang video, hindi pwedeng magsisinungaling. Hanapin mo ang passport nito at gusto ko masauli mo, tay sasamahan namin si Aling Nelia na isauli mo. Kapag hindi, kikilos na ang buong puwersa ng hashtag ipabitag mo si Ben Bitag Tulfo. Nako, mas maganda maging kaibigan mo ako kaysa maging kaaway mo ako, malilinti ka ng mister mo. Hindi ako nagbabanta, gagawin ko to. So, mag-isip-isip ka, I will give you time to think. Tomorrow, tatawagan ka namin at sigurado nakita mo na yung passport, sasauli mo to. Okay, Lina? Opo, sir. Alright, Opo, sige. sir. Opo. Babalik ako sa iyo bukas. Gusto na lang, sir, To sa be barangay, continued. Okay, sige. Reserve it for tomorrow. Okay, kami na po ay kinakapos na sa oras. Wala na po tayong oras. Okay? May part 2 pa tayo rito. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Attorney Batas Mauricio, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat po, Ginoong Ben Tulfo. Ang nag-iisang pambansang sumbungan, may tatak. Iba po, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Hindi po pwedeng pagbaliktarin. Ang itim ay itim at hindi pwedeng ipaghalong itim at puti at magiging putim. Iisa lang, puti, puti. Itim, itim. Tama, tama, mali ay mali. Yan lang po. Tatak, bitag. Ako po si Ben Tulfo, hashtag ipabitag mo. Ben Bitag Tulfo, ilalabang ka di kay Iwan. Adios. Ben Bitag Tulfo. Ben Bitag Tulfo. Karamihan gusto namin makita yung pang-aabuso. Na pag may nangyaring masama daw kay JR, ako daw po mananagot. Inabos niya yung pera namin sa Magkano nawala? Nawala. Alright, good. I want a picture of this guy. Thank you, sir. Masaya na ka. Ikaw lang yung last talagang taong alam kong makakatulong. Kung niloko ka, respetuhin mo siya. Amo mo siya eh. pinabayaan ka, inabuso ka, Opo, sir. pinagsamantalahan, Mo nang paasahin, wag mong lokohin. ipabitag mo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Siya'y matapang, maawain, matulungin, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Alam mo nang di tayo iiwan, siya'y nandyan hanggang makinig sa atin. Ako sa kanyang salamin. Nananatiling media, laging nakasalamin. Hindi naman ako tuloy. Bibitagin ang mapanlamang Ben Bitag Tulfo, kasama natin. Ilalaban ka hanggang dulo, maawain, matulungin. Pauwiin mo o hindi? Pauuwiin siya. Good. Kasi habang nalalagay sa alanganin, hindi mo papauwi ito. Pag mo sa bato, bibitagin ka namin. Lapitan at takbuhan, hindi ka iiwanan. Mga
is the root of the problem. Hindi kami harassment dito. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Dala mo ay liwanag sa daan ng kamalan. Tulfo. Puntahan natin itong putok sa buho na travel agency na to. Tinitingnan natin, mukhang may lusutan dito. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Ben Bitag Tulfo, ilalaban ka, hindi ka iiwan. Ben, wag mo abusuhin itong mga malilit na tao. Tatayo ako rito sa mga tao na to. Ayaw na ayaw ko. May naaapi. Tututukan, maling sistema, bibitagin ng ugat ng problema, mataas na presyo ng pagkain, aalamin at bibitagin, pantay na serbisyo sa kalusugan, mahirap man di pababayaan ang paggaling ng may sakit, di hihinto hanggang makamit mga minamaltrato sa trabaho, tutulungan niya kayo, tutugisin ang mapang-apuso, malapit man o malayo, mga durobot putok sa puno, dudurugin niya kayo, kriminalidad na siyang perwisyo, sisikapin na masugpo, pabayat sakin sa gobyerno, ilalantad katiwalian nyo, titiyakin, hulog kayo kay Ben Bitag Tulfo. Ben Bitag Tulfo, Ilalaban ka, di ka Ben Bitag Tulfo, matapang harapin ang anumang hadlang. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Dala mo ay liwanag sa daan ng kamalan. Tulfo, ilalaban ka, di ka iiwan. Tulfo, matapang harapin ang anumang hadlang. Parating ng malinaw ang kinabukasan. Dala mo ay liwanag sa daan ng kamalan. Tulfo, Ben Tulfo, Ben Tulfo. Ang programang inyong napanood ay hatid sa inyo ng hashtag Ipapitag Mo Community Service Partners. Hotel Sogo, so clean, so good. Orange International Traders Incorporated, your Filipino food and beverage company. Max Cafe, taste the maximum amount of caffeine. Tinapayan Festival, ang tinapay ng Maynila. Pingping's Lechon, handang pingping yan. Mapicon Pest Control, providing dependable pest control solutions. BCC Project Managers Incorporated. Rear Wonders Travel and Tours, a signature of excellence in travels. PAGCOR, advocates for responsible gaming. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. CLTV 36,